Nagsisimula ang pelikula sa pagbubunyag na tayo ay nasa taong 2026. Habang natutunaw ang isang glacier sa Alps, natuklasan ang bangkay ng isang sinaunang lalaki sa gitna mismo ng yelo. Natuklasan ng mga siyentipiko na siya ay patay na sa loob ng halos 5,300 taon. At ngayon, ating aalamin ang kanyang kwento. Kaya, babalik tayo sa panahon 5,300 taon, diretso sa puso ng Alps. Noong panahong iyon, walang mga bansa o lungsod. Mayroon lamang mga nakakalat na tribo kung saan marahil ay ilang dosenang tao ang naninirahan, wala nang iba. Sa tribo ng ating bayaning si Caleb, malapit ng manganak ang kanyang buntis na asawa at sa katunayan ay nagtagumpay siyang mailabas ang sanggol, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw siya habang nangganganak. Kaya isinama siya ni Caleb at ng iba pang miyembro ng tribo upang isagawa ang kanilang mga espesyal na ritual ng kamatayan dahil naniniwala silang sa ganoong paraan sa wakas ay mapapalaya ang kanyang kaluluwa. Pumili si Caleb ng isa sa mga babae mula sa tribo upang maging bagong asawa niya at mag-alaga sa kanyang bagong silang na sanggol. At nagsasagawa sila ng isang maliit na pagdiriwang para sa sanggol ayon sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos noon, nagpa siya ang leader na si Caleb na mangaso dahil ang buhay noon kaibigan ko, ay nakasalalay sa pagkain, balahibo, at balat ng hayop, at hanggang doon lang iyon. Nagpaalam ang ating bida sa kanyang sanggol at nagtiwala sa Diyos habang siya ay lumalabas upang maghanap ng kanyang ikabubuhay. Naglalakad siya ng malayo habang minamasdan ang tribong namumuhay ng payapa, nag-aalaga ng mga ibon at nagsisikap na mabuhay hanggang sa sila ay mamatay, wala nang iba. Dahil para sa kanila, ang kamatayan ay tunay na kalayaan. Tungkol naman sa ating bida, umupo siya para magpahinga sandali pagkatapos maglakad ng malayo at syempre, nagsindi ng apoy sa pamamagitan ng pagkuskus ng mga bato. Ngunit may naramdaman siyang hayop sa malapit, kaya agad siyang tumayo upang hulihin ito gamit ang kanyang pana at palaso. Ipinapakita nito na mayroon siyang mga kasanayan at nagtagumpay siya sa kanyang unang pangangaso. Balik sa kanyang tribo, lahat ay masayang namumuhay habang ginagawa ang kani-kanilang mga gawain, maging ito man ay paggawa ng katad at balahibo ng hayop o pag-aalaga ng mga hayop para sa pagkain. Ngunit biglang may isang lalaking mula sa ibang tribo ang sumugod sa lugar at pinatay ang isa sa kanila. Nagdala siya ng maraming tauhan na may mga pana at palaso, at sinalakay nila ang lahat. Nang makita ito ng asawa ng ating bida, ibinigay niya ang sanggol sa isang binata at inutusan itong tumakas kasama niya agad. Maya-maya lang, isa sa mga lalaki mula sa kaaway na tribo ang sumalakay sa kanyang kubo at sinimulan siyang bugbugin. Sa kasamaang palad, ang binata ay tinayre rin ng palaso mula sa malayo at bumagsak sa lupa habang karga ang sanggol. Patuloy na pinapatay at sinisira ng mga kalalakihan ng mababangas na tribo ang lahat ng walang awa. Pagkatapos nito, sinisimulan nilang sunugin ang mga kubo, kaya, sinumang hindi namatay ay sinusunog ng buhay o namamatay dahil sa usok. Nangyayari ang lahat ng ito, at ang ating bida, si Caleb, ay wala pa ring alam. Ngunit naamoy niya ang usok, tumingin sa tribo mula sa malayo, at nakita itong ganap na nagliliyab. Kasabay nito, isa sa mga lalaki mula sa kaaway na tribo ang sumalakay sa asawa ni Caleb ng may lubos na kalupitan. Pagkatapos, dumating ang pinuno at tinanong siya kung saan nakalagay ang kanilang espesyal na bato, ngunit dinuraan niya ito sa mukha. Labis itong nagpagalit sa kanya kaya't sinaksak niya ito ng sibat sa puso nito, na agad na nagwakas sa buhay nito. Sa sandaling iyon, si Caleb ay tumatakbo ng pinakamabilis hanggat maaari upang marating ang tribo. Ngunit sa kasamaang palad, literal na winasak ng pinuno at ng kanyang mga tauhan ang lahat. Patuloy nilang hinanap ang pinakaaasam-asam na batong iyon hanggang sa makakita sila ng isang maliit na kahon. Binuksan nila ito at natagpuan nga nila ang bato sa loob. Kaya, nagalak sila at nagpasyang kunin na lang ito at umalis dahil iyon naman talaga ang gusto nilang mangyari sa simula pa lang. Habang papalapit si Caleb sa tribo, tinawag niya ang kanyang asawa. Narinig siya ng pinuno at ng kanyang grupo, ngunit nagpasya silang umalis matapos sunugin ang lahat. Dumating ang ating bida at nakita ang bangkay ng kanyang asawa sa gitna ng apoy at labis siyang nalungkot. Hinailan niya palabas ang katawan ng babae at umalis, nag-aalala para sa kanyang sanggol at hindi alam ang nangyari sa kanya. Inihiga niya siya at isinagawa ang ritual ng kamatayan nito upang ang kaluluwa nito ay maging malaya. Siyempre, patuloy siyang laminggalinga sa paligid at wala siyang nakita kundi guho at pagkawasak, at wala talagang buhay hanggang sa makita niya ang binata na nakahiga sa di kalayuan. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya, ngunit nabigla siya nang makitang nataman ito ng palaso at patay na. Ngunit ang nakakagulat ay karga pa rin niya ang sanggol, at siya lamang ang nakaligtas sa naganap na massacre.
Binuhat siya ni Caleb na labis na nalungkot dahil ang buong tribo niya at lahat ng kakilala niya ay tuluyan ng nawala. Tiningnan niya ang kamay ng binata at hinalikan ito dahil mahal na mahal niya ito at itinuring na parang sarili niyang anak. Nagsimula ng umulan, kaya't naupo ang ating bida sa isang lugar habang pinoprotektahan ang sanggol mula sa lamig at ulan, hindi lang basta katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang lungkot at pang-aapi sa puso ng ating bida ay kitang-kita kahit walang kahit isang salita. Kasi ang buhay noon kaibigan, ay mas masaya lang lalo kapag kasama ang pamilya. At ngayon, gaya ng nakita natin, ang buong pamilya niya ay pinatay. Gayunpaman, pagdating ng umaga, naglalakad siya sa mga guho at pagkawasak na nakaapekto sa buong tribo. Nang pumunta siya sa kinaroroonan ng kahon na may bato, natuklasan niyang wala na ito, naunawaan niya noon na ninakaw ito ng kalabang tribo, binuhat niya ang katawan ng binata at pumasok sa isang kuweba upang isagawa ang mga ritual ng kamatayan habang ito ay malungkot. Ngunit ang ideya na ang kanyang kaluluwa ay malaya na ngayon ay nagpapagaan sa kanya, iyon lang. Nakaupo siya roon at iniisip kung ano ang eksaktong gagawin dahil pinupuno ng paghihiganti ang kanyang puso't isipan hanggang sa puntong sumisigaw na siya sa sakit at lungkot at tuluyang nadurog. Ngunit nagpasya siyang magpakatatag hanggang sa makaganti siya sa ginawa nila sa kanyang tribo, anuman ang kapalit. Mula rito, sinisimulan ng ating bida, na si Caleb ang kanyang paglalakbay ng paghihiganti. Itinali niya ang sanggol sa kanyang likuran at naglakad sa kalikasan kung saan ang katahimikan ang hari. Nagsasama siya ng kambing para makakain ito kung magugutom dahil wala siya sa mood mangaso. Ngayon ay naghihiganti na siya. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang sanggol na umiiyak. Kaya, nagpasya siyang umupo sa isang lugar para magpahinga ng kaunti at subukang pakalmayan ito. Nang matanto niyang gutom na siya, niyakap niya ng mabuti ang kambing at inilagay ang sanggol sa ilalim nito upang makainom ito ng gatas at mapawi ang gutom nito, ang kambing ang bagong ina. Pagkatapos noon, sinusundan ang mga bakas ng paa ng brutal na tribo na tumapos sa buhay ng mga pinakamalapit sa kanya. Habang naglalakad siya, may mga nakasalubong siyang mga tao sa daan na naglalakbay din, ngunit wala siyang gaanong pakialam, lalo na't wala pang nagkakaisang wika noong panahong iyon, dedmahan lang sila. Siyempre, ayaw ng ating bida ng anumang sakit ng ulo. May tiyak na patutunguhan na siya ngayon, ang paghihiganti at wala ng iba. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang isang lugar kung saan may nakasinding apoy. Naamoy niya ang kakahuyan at naunawaan niya na malapit lang dito ang kalabang tribo. Nang umulan, nagpasya siyang sumilong sa likod ng isang bato upang protektahan ang sanggol. Nagkataon, isa sa mga lalaki mula sa tribo ng mga walang hiya ang dumaan, at ang ating bayani, nang walang imak, ay tumalon upang atakihin siya at sinakaw siya ng may napakalaking lakas. Nalagutan ng hininga ang lalaki, at narinig ng isa sa kanyang mga katribo ang tunog. Nang tingnan niya ang nangyari sa kanya, nagulat siya nang makita niya itong nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Pero sa sandaling iyon, lumitaw ang ating bida mula sa likuran na may dalang bato at ipinukol ito sa kanyang ulo, na agad din niyang ikinamatay. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga kagamitan at pagkain kailangan nilang dalhin, ngunit may nakita siyang ibang taong nakatali sa isang puno, naunawaan niya na dinukot siya ng mga ito kaya nagpasya siyang palayain siya. Hindi makapaniwala ang binata at agad na tumakbo palayo ng walang pagpapakilala. Pagkatapos nito, babalik ang ating bida sa lugar kasama ang kambing at ang sanggol at magtatagong mabuti dahil sa ulan at kung sakaling may dumating mula sa tribo o kung ano paman. Kasabay nito, ang pinuno ng kabilang tribo at ang dalawang lalaking kasama niya ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay hanggang sa makita nila ang isang matandang lalaki at isang batang babae na kasama niya, ngunit wala silang pakialam at tumungo na lamang sa kanilang sariling tribo. Kung tungkol naman sa ating bayaning si Caleb, ipinagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa malupit na mga bundok at kapatagan, pasan pa rin ang bata sa kanyang likod at hila-hila ang kambing dahil sa gatas nito, na parang may dala siyang malaking bote ng gatas. Nang matagpuan niya ang binata na pinalaya niya na naglalakad sa likuran niya, ninas siya at paulit-ulit na binato ito habang sinasabing umalis. Siyempre, hindi maintindihan ng lalaki ang wika, pero naiintindihan niya ang galit at ang pambabato. Pagkatapos ay umakyat ang ating bida sa tuktok ng isang mataas na puno upang mamitas ng prutas para maibsan ang kanyang gutom, at patuloy na inaalagaan ang kanyang sanggol at pinuprotektahan ito mula sa lamig at malupit na mga kondisyon hanggat maaari. Samantala, ang mabangis na pinuno at ang dalawang lalaking kasama niya ay nagpahinga muna sa daan at naupo upang magsindi ng apoy at magtipon sa paligid nito. At maniwala ka sa akin, sana nga ay masabi ko sa iyo ang sinasabi nila, pero wala talaga kahit isang salita. Tahimik lang silang kumakain doon at iyon lang.
Balikan natin ang ating bayaning si Caleb dahil kahit papaano ay nakakita siya ng isang hayop at sinubukan itong huntingin. Ngunit bago niya pakawalan ang palaso, natuklasan niya na ang matandang kasama ng dalaga ang nauna pang humabol dito bago siya. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga pana at palaso sa isa't isa. Ngunit naramdaman ni Caleb na walang panganib mula sa kanilang panig kaya ibinaba niya ang kanyang pana, ganoon din ang ginawa ng matanda ng walang imik. Ngunit nakikita natin na ang ating bayani ay umupo kasama niya at ng batang babae upang kumain mula sa biktima na kanyang nahuli. Tahimik na naupo ang tatlo at kumain, at naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Ngunit upang basagin ang katahimikang ito, kumuha ang batang babae ng isang piraso ng kahoy at pinatugtog ito ng ilang sandali. Sa totoo lang ang sama ng tunog, pero mas mabuti na iyon kaysa sa nakamamatay na katahimikan na ito. Gayunpaman, kinagabihan, napansin ng matanda at ng bata na si Caleb ay interesado sa sanggol at nakaupo kasama nito sa loob ng kanyang kubo. Bigla, mula sa kung saan, nagpasya ang babae na pumasok at subukang landiin si Caleb. Pero itinulak siya palayo ng ating bida dahil wala siya sa mood para sa mga kalokohang iyon, wala siya tamod, patuloy niyang niyayakap ang kanyang sanggol at ang tanging layunin niya sa mga sandaling ito ay protektahan ito. Pagkatapos ay lumabas ang batang babae papunta sa matandang lalaki at nagpalitan sila ng tingin, ngunit naunawaan ng matandang lalaki ang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sila namuhay ng magkasama. Dapat sana ay humanap sila ng kahit anong magaan na salita para magkaintindihan, pero wala na tayong pakialam doon. Ang mahalaga ay muling tumunog ang kidlat at kulog, at abala ang ating bida na si Caleb sa pag-ugoy sa kanyang sanggol at pagprotekta dito mula sa ulan. Gayunpaman, kinabukasan ay nakita natin si Caleb na paalis sa lugar, ngunit wala ang sanggol kasama niya. Nang makita siya ng matanda mula sa malayo habang naglalakad, siya ay labis na naantig at nalungkot, malamang gusto niya itong tumira kasama nila o kung ano paman. Pero ang mahalaga ay pagpasok niya sa kubo ng kanyang anak na babae, matutuklasan niya na iniwan ni Caleb ang sanggol para alagaan at palakihin ito. Tuwang-tuwa ang batang babae at tinatrato siya na parang ina niya. Samantala, ang ating bida ay naglalakad ng malayo upang hanapin ang tribong Samire sa kanyang buhay. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makapasok siya sa isang kuweba sa harap niya. Pero ang problema, kaibigan ko, ay nakikita siya ng pinuno at ng dalawang kasama niya mula sa isang mataas na burol. Inutusan ng pinuno ang kanyang tauhan na tapusin siya dahil matagal na niya silang sinusundan. Patuloy na naglalakad ang ating bida sa loob ng kuweba, dahan-daang ginalugad ito. Nang walang pag-uusap o ano pa man, bigla siyang nakakita ng palaso na itinira sa kanya, ngunit hindi siya tinamaan. Mabilis siyang tumakbo upang sumilong sa likod ng isang bato hanggang sa matagpuan niya ang kinaroroonan ng sinumang tumira. Pero sa bawat pagtatangka niyang umatake, isa na namang palaso ang ipinupukol sa kanya. Naghanda siya gamit ang kanyang pana at palaso, ngunit mahirap ang sitwasyon para sa pangangaso ng isang tao mula sa mataas na lugar mula sa kanyang kinaroroonan. Nagpasya siyang manatili sa likod ng bato at subukang samantalahin ang anumang pagkakataon, ngunit ang katulong ng pinuno ay lumabas na hanggal at sinubukang bumaba mula sa mataas na burol. Kaya, natisod siya at bumagsak sa lupa na patay. Nang marinig ng pinuno at ng kasama niyang lalaki ang boses niya, nagpasya silang magpatuloy na parang walang nangyari. Tungkol naman sa ating bida, tumatakbo siya palapit sa kanya para siguraduhin mismo na patay na siya magpakailanman. Nang matagpuan niya itong patay, sinabi niya rito, "Iniligtas ka ng tadhana sa gagawin ko sana sa iyo." At yumuko siya upang dukutin ang kanyang mga mata gamit ang dalawang kamay bilang isang paraan ng paghihiganti, kaya hindi masasabing kakakamatay lang niya. Isa itong pagmamalaki para kay Caleb. Sumigaw siya ng buong lakas pagkatapos dahil gusto niyang siya ang pumatay sa kanya at hindi ang aksidenteng mamatay ito sa ganoong paraan. Pagkatapos nito, hinugasan niya ang dugo sa kanyang mga kamay sa ilog at umupo upang magpahinga ng ilang segundo, ngunit nagpas siyang mabilis na ipagpatuloy ang landas upang maabyutan ang pinuno at ang pangalawang lalaki. Pero una, kinuha niya ang balat na suot ng loko at dinala ito. Nakita natin ang pinuno at ang lalaking kasama niya na pagod dahil sa mahabang paglalakad, lalo na't ang kalikasang nakapalibot sa kanila ay napakasama, pawang mga bundok at kapatagan. Kasabay nito, sa wakas ay naalala ni Caleb na mayroon palang pagtakbo noong kanyang panahon at nagsimula siyang tumakbo matapos lamang maglakad ng mabagal. Patuloy siyang naglakad ng ganito hanggang sa marating niya ang isang bundok ng yelo at inakyat ito, wala siyang pakialam. At kung sasabihin mo sa akin na hindi siya lalamigan o ano paman, sasabihin ko sa iyo, ang lalaki ay nakasuot ng 1 kilong balahibo. Wala na tayong pakialam doon. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy si Caleb hanggang sa makita niya ang leader at ang tauhan niya.
Kaya, tumakbo siya patungo sa kanila ng buong bilis para atakihin sila, ngunit sa kasamaang palad, nabasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa at nahulog siya sa isang malalim na hukay at hindi na gumalaw pa. Inakala ng pinuno na patay na siya at nagpas siyang isama ang kanyang tauhan at tahimik na umalis. Pero ang ating bida, si Caleb, ay may kaunting buhay pa rin. Hindi naman talaga siya pumunta rito para lang mamatay. Sa katunayan, bumangon siya upang galugarin ang kanyang paligid at natuklasan na walang daan palabas maliban sa butas na pinaghulugan niya. Pero napakalayo ng distansya at medyo naapektuhan din ng pagkahulog ang katawan niya. Napapagod na siya at nanatiling nakaupo sa kanyang pwesto hanggang sa makahanap siya ng ilang bato at nagawang kuskusin ang mga ito upang magpaninggas ng apoy, ginamit niya ang apoy na ito upang galugarin ang butas. Siguro maghahanap siya ng ibang labasan o kung ano pa man hanggang sa makarating siya sa isang napakakipot na lugar na mahirap daanan. Bahagya niyang idinikit ang kanyang tiyan at dumaan ng may matinding pag-iingat dahil syempre, yelo ang lahat ng ito, at maaari itong matuno at mahulog. Ito ay isang katotohanan. Matapos ang labis na pagsikip sa kanyang tiyan, paghila at pagtulak, natigil ang kanyang pakikipagtulungan at hindi alam kung paano magpapatuloy, kaya kinailangan niyang iwanan ang apoy na pang-alab. Gamit ang kanyang palakol, hinampis niya ang yelo para mabasag ito ng kaunti para makadaan siya, ngunit nadulas siya at bumagsak sa lupa. Nirerespeto niya ang kanyang sarili at bumalik sa kanyang pwesto at nanatiling pinag-iisipan ang imposibleng pagsisimulang iyon. Isa pa, hindi ito isang normal na bundok na kaya niyang akyatan. Imposibleng maglakad sa yelo at umakyat. Nanatili siyang nakaupo roon, kawawang lalaki, kumakain ng maliliit na bola ng yelo dahil sa matinding gutom. Maya-maya, nagsimula siyang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, sa paniniwalang mamamatay na siya sa malalim na hukay na ito. Ngunit bigla, nakarinig siya ng mga boses sa labas ng butas at nakaramdam ng pag-asa, lalo na matapos siyang hajisan ng lubod para tulungan siyang makaahon. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, hirap na hirap pa rin siyang umakyat sa lubod hanggang sa tuluyan na siyang makaahon. At sino ang naghagi sa kanya ng lubod? Ang binata na iniligtas niya noon at hindi niya hinayaang sumama sa kanya. Tinitigan siya ng binata na parang sinasabing, "Amanos na tayo, wala na akong utang sa iyo," at tumalikod na siya at naglakad palayo ng walang sinasabi. Maya-maya medyo nakabawi si Caleb ng kanyang lakas ngunit patuloy na nahihirapang maglakad sa nyebe upang mahuli ang pumatay sa kanyang tribo at makaganti anuman ang mangyari. Patuloy siyang naglalakad pataas sa mga bundok, hanggang sa marating niya ang isang mataas na lugar. Tumingin siya sa ibaba at nakitang may nakasinding apoy at naunawaan niya na sa wakas ay ito na ang lokasyon ng walang hiyang tribo. Sa katunayan, nakikita natin ang pinuno ng tribo at ang kanyang kaibigan na dumarating sa kanilang tribo. At bawat isa sa kanila ay may isang batang babae. Pagkatapos, bawat isa sa kanila ay pupunta upang tingnan ang kalagayan ng kani-kanilang asawa. Ganap na nasira ang binti ng tauhan dahil sa sobrang tagal na paglalakad. At pagkatapos ay nakakita siya ng palaso na tumagos sa kanyang likod, na siyang pumatay sa kanya ng tuluyan upang siya ay makapagpahinga magpakailanman. Sinigawan siya ng kanyang asawa at lumabas ang pinuno upang tingnan kung ano ang kwento. Nakakita siya ng isa pang palaso na dumaan sa tabi niya at natuklasan niyang ang palaso nito ay nagtatago sa likod ng isang bato. Gumanti siya ng pagtira, ngunit nang lumapit ang pinuno sa bato, nagulat siya na tuluyan na itong nawala ng walang bakas. Ngunit nanatiling handa siya dala ang kanyang pana at palaso upang tirahin siya sa sandaling lumitaw ito. Ngunit ginulat siya ni Caleb mula sa likuran gamit ang palakol at inatake siya gamit ang buong lakas niya. Naghanda rin ang pinuno gamit ang kanyang palakol, ngunit nagawa siyang sugatan ni Caleb. Sa kabila nito, nananatiling mabangis ang pinuno at sinusubukang atakihin siya. Nabaliw si Caleb at hinampas siya ng palakol sa dibdib na nagdulot ng malubhang sugat. Ngunit kahit noon, kinagat pa rin siya ng mabangis ng pinuno at gustong patayin. Sa huli, bawat isa sa kanila ay kumuha ng palakol, ngunit kapansin-pansin ang pagkapagod sa pinuno dahil sa malupit na sugat na gawa ni Caleb. Sinubukan niya itong atakihin, ngunit naiwasan siya ng ating bida sa huling segundo, nontog sa kanyang harapan, at binigyan siya ng isang mapangwasak na atake gamit ang palakol, na siyang nagwakas sa kanyang buhay magpakailanman. Kaya, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang paghihiganti. Nanatili siyang nakaupo sa harap niya hanggang sa huling hininga niya at masigurong patay na siya magpakailanman, mabilis na bumalik sa iba pang bahagi ng tribo, na mayroon lamang isang babae at dalawang maliliit na batang babae. At syempre, nakaupo sila roon na nasusuklam sa mga namatay nilang tauhan. Nang makita sila ni Caleb na ginagawa ang parehong mga ritual ng kamatayan gaya ng sa kanyang tribo, iniwan niya silang mapayapa, ngunit pumasok siya sa silid ng mga pinuno upang hanapin ang kahon na may mahiwagang bato.
At matutuklasan natin, kaibigan ko, na ang mahiwagang bato ay isa palang salamin. Ibig kong sabihin, lahat ng ito ay para sa isang salamin, pare, isang salamin, ang daming namatay para lang dito. Pero kahit papaano, ang mahalaga ay kahit papaano ay nakaramdam ng kaunting tuwa ang ating bida matapos mabawi ang salamin. Lumabas siya para ilagay ang dalawang pinatay niya para masunog sila ng babae at matapos ang iba pang mga ritual. Nagpasya siyang matulog doon ng gabing iyon dahil sa matinding pagkapagod, ngunit nagulat siya kinagabihan ng gusto siyang patayin ng babae gamit ang sibat dahil pinatay niya ang asawa nito at ang pinuno ng tribo. Pagkatapos nito, nakita natin na sumuko na ang babae sa realidad at nagpasyang matulog din sa tabi ng apoy. Pagsapit ng umaga, nagpasya ang ating bayaning si Caleb na kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Patuloy siyang naglakad ng matagal hanggang sa makabalik siyang muli sa mga bundok na nababalutan ng mga nyebe, pero mas matindi pa ang panahon at pagod na rin siya at hindi na kaya pang magpatuloy. Nagpasya siyang umupo kahit saan para makatulog ng kaunti. Dahil sa matinding lamig, natatakpan siya ng nyebe kahit saan. Nang medyo kumalma na ang lahat, kinuha niya ang salamin at itinaas ito. Ngunit nagpasya siyang itapon ito sa gitna ng hamog dahil ito ang pangunahing dahilan ng pagpatay sa kanyang buong tribo. Nang magsimula siyang maglakad muli sa nyebe, may nakita tayong palaso na paparating sa kanya mula sa likuran. Lumalabas na may isang tao pa pala mula sa tribong iyon na buhay at lumabas siya upang huntingin si Caleb. Nakaramdam si Caleb ng matinding pagod sa sandaling iyon hanggang sa puntong nadulas siya mula sa isang mataas na lugar at para bang lumulubog sa yelo. Sa wakas ay nagpasya siyang sumuko at mamatay sa kinaroroonan niya, literal na nagyelo. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.